Alam po ninyo, sa kasaysayan ng ating bansa, politika at papapatupad ng ating batas, ngayon lang po nangyari under Marcos administration dahil sa totoong political will at papapatupad ng batas, marami at sunod-sunod na mga senador ang kakasuhan, ipapakulong dito at sa labas ng bansa. Ganon katindi. Kasi alam po ninyo, hindi naman tayo nagyayabang at pinagmamalaki ko pa nga yan. Nanguti na nga yung hair natin dito sa trabahong ito. Dahil ako po ay 38 years sa broadcast industry, sa radyo at telebisyon. Mula po noong 1987, nag-full time na ako sa media. Okay? At ngayon lang po nangyari sa pagtuto ko na ganitong karami ang nakakasuhan at pwedeng makulong. Noong araw, ang inarestong senador ay si Erap Estrada noong panahon ni Cory. Pangalawa si Juan Ponce Enrile sa iba-ibang kaso. Dalawa lang. Noong panahon ng na Erap, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, walang nakulong, walang pinakulong. Pero nung panahon ng another Aquino, sino mga pinakulong? Enrile, Pasintabi, nasa kabilang buhay, Bong Revilla, at Jinggoy Estrada. Kung hindi ako nagkakamali, dalawa, tatlo lang. Ngayon, nung pagpasok ng Duterte administration, walang ipinakulong na may kaugnayan sa korupsyon. Isa lang ang kanyang ipinakulong dahil may sobrang galit, away naman alam natin yan, si Laila de Lima. Isa lang ang kanyang naipakulong na politiko. Ibang issue naman yan, hindi grabing korupsyon, personalan, kaya na-dismiss ang kaso. Pero ang mga nakakulong noong mga panahong yon ay kanyang pinakawalan. Si Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Ngayon, sa Marcos administration, nakakulong na ulit si Bong Revilla, kaalyado sa alyansa sa pagbabago, kandidato ng administrasyon ni Pangulong Marcos, nang nakarang eleksyon pero lumabag sa batas, kaya nakulong at pinakulong ng korte. Ngayon, meron pang 5 na magkakaibang kaso. So kung makukulong yung nakulong si Bong Revilla plus meron pang 5, plus marami pang may mga warrant of arrest na mga congressman at dating congressman, iba itong nangyari ngayon. Sino ba yung 5? Bongo Bato sa ICC, may problema. Villanueva, Estrada, at Escudero, may problema sa flood control. Ganong katindi. Dahil yan ay pagpapatupad ng batas. Walang personalan. Ang Pilipino ang complainant. Mga Pilipino ang complainant sa ICC. Mga Pilipino ang complainant sa pagkawala ng pera sa flood control scam. Ang gobyerno nagpatupad lang ng batas. For your information. Hindi po ako taga-gobyerno, hindi ako spokesman ng gobyerno, real talk lang ang ating pinagbabasihan. Opinion, discussion na base sa nangyayari. Political will ng Marcos administration. Hindi yan matatanggap ng mga korap. Hindi yan matatanggap ng mga anti-Marcos. Hindi yan matatanggap ng mga Duterte supporters. Kasi nasanay sila ng mga panahon yun. Walang pinakulong. Tinukhang lang. Shortcut ang pinairal, hindi batas. Kasi walang batas para alabagin o walang batas para sa tukhang. Kasi hindi ang korte. Hindi nila hinuli para ikulong, hindi nila hinuli para kasuhan. Ang kanila hinusgahan, tinukhang, namatay. Libo-libo ang Pilipino ng panahon yon. Doon sila nasanay. Yan ang aking laging sinasabi dito sa aking mga topic. From day one until now, at itutuloy ko yan. For information and education, hindi naman tayo nagmamagaling. Ang batas ay dapat nire-respeto. Dapat ang batas kinatatakutan. Dapat ang batas ipinatutupad kahit kanino. Yan ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Kaya ko sinusuportahan itong Marcos administration kasi ginagawa niya yung tama. Ginagawa niya
yung naaayon sa batas. Yung mga paratang ninyo na corrupt, audit, kidnapping daw ginawa, lahat yan basura. Lahat yan verbal, hearsay. Lahat yan paratang. Yan ang paninira. Kasi wala kayong resibo. Kasi wala kayong ebidensya. Real talk lang. At opinion ko ito. Totoo, ang batas ay nararamdaman natin ngayon. At mayroon due process na ibibigay ng kahit sino na akusado. Congressman, dating senador, dating congressman, incumbent senador, due process ang binibigay sa inyo. Hindi kayo tinukhang, hindi kayo minura, hindi kayo pinagalitan. Batas lang ang pinapairal ng gobyerno under Marcos Jr. administration. Nakuha nyo? Malinaw pa yan sa sikat ng araw. Pero kung kayo ay anti-Marcos, ay talagang walang bukas, walang malinaw sa inyo. Pero okay lang, bahala kayo. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Samantala, ano bang nangyayari? Aba, may bago na naman ho ngayon. Meron pong inilabas ang Commission on Audit o COA dito sa flood control scam. Meron ho talagang ebidensya raw po. Ito na, hindi lang ebidensyang hawak ng DPWH, ng DOJ, ng ICI, Independent Commission for Infrastructure Investigation, at ng Ombudsman. Pati COA nagsalita na. Meron daw ho talagang mga ebidensya. Masyadong late itong COA eh. Naglulumiyad na nga yung mga volume ng daan-daang milyong pinagparti-partihan eh. Matagal na may ebidensya, late lang ang COA. Masyado silang mabagal. Pero dahil trabaho ng Commission on Audit, i-audit ang pera, ayun, kahit late na, ngayon lang sila nag-report, meron nga daw ebidensya. Masyado silang late, milya-milya na ang layo. May kinasuhan na, may nag-surrender na, may nahuli na, marami na nakapile ng kaso, marami na susunod, ngayon pala nagsalita ang COA. Oy COA, aga-agahan nyo yung gising nyo, masyadong tanghali ng gising nyo, masyado kayong late. Sa totoo lang. Uy, Senador Bongo, hindi daw magtatago? Aba, ayos. Okay, Senador. Gawin mo yan kasi pag malinis ang konsensya mo at wala ka namang ginawang mali, harapin mo para ma-dismiss yung kaso. Ganun lang. Pag nagtago, baka guilty. Huwag mong gayahin si Bato de la Rosa. Wala pa yung warrant of arrest, nagtago na mula pa ng November. Kung ito yung prinsipyo at pinanindigan ni Senador Bongo, hindi daw siya tatago. Hindi daw siya tatago. Okay yan, Senador. Mabuhay ka. Harapin mo. At alam ko naman kaya mong lampasan ang pagsubok na ito. Kasi pag nagtago, ang magiging perception ng Pilipino dito at sa abroad, guilty. Magiging perception yan sa international community, guilty. Huwag natin kalimutan itong isyong ito sa ICC, international news ito. Dahil dating Pangulo, mga senador, matataas na opisyal, ang posibleng mayroon daw kung mabibigat na kaso. Kaya, Senador Go, sige, huwag kang magtago. Harapin mo ito, kayang-kaya mo yan.